Hello guys, hello Sagittarius. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Sagittarius. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat. At ay general reading, so gamitin mo yung intuition sa panonood, Sagittarius. Ang energy na nararamdaman ko sa iyo ngayon is backstabbing. Okay? Backstabbing. Oh, sabi ko na eh. Diba? So yun, ingat-ingat ka. Ingat-ingat ka, Sagittarius, sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Kasi number 7 to. 7 is either 7 of swords siya. Ingat-ingat din sa mga fake news. Ingat-ingat sa chismis. Ingat-ingat sa information na pinapaniwalaan mo. Okay? Nakikita ko sa'yo dito na may iba sa'yo dyan na pwedeng relationship siya. Pwedeng may iba na alam nyo na niloloko kayo, pero hinahayaan nyo lang. May iba din sa'yo dito na hindi kayo aware na may nanloloko sa inyo, or posibleng may mga taong binabackstab ka, or may pinag-uusapan ka. Okay, pinag-uusapan ka. At ang isang card na to is pwedeng yung mga Sagittarius na may mga travel plans para sa last 2 weeks ng October, kailangan yung isulat, 'di ba? So yung tamang oras, tamang date, kasi may mga appointments ka na posibleng makaligtaan mo, posibleng malate ka or makalimutan, or posibleng hindi matuloy. Okay? Okay. The Sun. Wow. So, may the Sun dito. Ang good news dito is, yung lahat ng plano mo ay papabor sa'yo. Okay? Kaso lang, yun na nga. Ito yung warning, diba? Wino-warningan ka ng ating universe na, okay, lahat ng plano mo will work out perfectly. Kaso lang, ang problema dyan, pag hindi mo nabigyan ng focus, pwede kang ma-delay, pwedeng ma-delay yung plano mo, or pwedeng hindi matuloy. So, kailangan mong maging aware sa oras or sa kung ano yung ginagawa mo. Okay? Nakikita natin na merong Sagittarius dito na sobrang blessed or sobrang grateful sa kanyang blessings. Sobrang papasalamat siya kasi yung mga ideas niya ay posibleng magdadala sa kanya ng rewards, victory, success, and then recognition or kung ano pa man na blessings. Sagittarius, the Moon. Okay, and King of Wands. May iba sa inyo dito, Sagittarius, na posibleng nagkakaroon kayo ng worries sa trabahong ginagawa nyo. Pwedeng natatakot kayong ma-terminate yung contract, or alisin sa trabaho, mawala ng trabaho, bumaba yung sweldo, mawala yung overtime. So, medyo mayroon kang nararamdamang stress, or pwedeng nararamdaman kang takot dito. Pero, sinasabi dyan sa'yo ng baraha, Sagittarius, na kailangan mong i-work out yung mga takot na nararamdaman nyo. Kailangan yung i-work out kung ano man tong kinakatakutan nyo. Aha, so yun. So, dito, kung makikita mo sa 2 cards na yan, may mga plano ka na parang, like, for example, may iba sa inyo, Sagittarius, na planong mangibang bansa or lumipat ng mas stable na job or mas stable na trabaho or mas stable na lugar, and nakikita ko na parang i-give up nyo siya kasi yun na nga, natatakot, may natatakot dito dahil, like, okay, may nag-offer sa'yo ng mas mataas na sweldo, stable na trabaho, stable na place, kaso lang kinakatakutan mo kasi parang feeling mo hindi ka bagay doon sa trabahong yun, hindi mo kaya yun, kulang yung credentials mo, kulang yung skills mo, ganyan, ganito. So, comment down below if yun yung kinakatakutan mo. Kasi, tingnan mo dito, yung bagay na
i-ignore mo yung bagay na hindi mo binibigyan ng pansin, in the future, siya yung magdadala sa'yo ng Page of Pentacles. Ano ba to? Like yung, di ba mayroon tayo sa loob ng tahanan natin na hindi na natin ginagamit. May mga ini-ignore tayo na mga kagamitan. And then pag binenta natin, pwede pang magkapera tayo doon. So parang ganun lang to. Meron kang mga ini-ignore, meron kang mga hindi pinapansin sa paligid mo, sa loob ng tahanan mo, or sa relationship, na posibleng sila pala yung magdadala sa'yo ng success, lalo na sa usaping pera. Good health, maganda yung takbo ng health mo sa last 2 weeks na to. And yung mga issues, emotional issues, ay posibleng close na. So may closure tayo ditong nakikita. Like for example, yung iba na may mga relationship issues sila, intimate relationship, family relationship, magiging maayos na sila sa bago matapos yung taon or yung October. Yung restrictions mo, yung mga pakiramdam na medyo nakakulong ka, nakapiring ka, lalo na sa usaping pera, ay medyo magiging maayos na ngayon. Medyo parang papabor sa'yo kung ano man to na mga restrictions. Yung mga stagnation sa buhay mo ay posibleng medyo ma-overcome na siya. Yung pera, kakulangan sa pera, yung kapos na kapos ka, ang dami mong utang, marami kang bayarin, ganyan-ganito, ay posibleng ma-overcome mo siya. Pwedeng may isang tao na humihingi sa'yo ng pera, or pwedeng may isang tao like parents mo, siblings, anak, kung may anak ka na, or apo. Siguro bago matapos yung buwan na to, pwedeng sa 3rd week ng October, posibleng humingi ng tulong financial sa'yo ang isang taong ito. And nakikita ko na yung taong hihingi sa'yo ng tulong ay sobrang problemado siya. So, be careful, beware, kasi etong taong ito na lalapit sa'yo, hihingi siya ng tulong financial, ay nangangailangan talaga siya ng tulong mo. Okay? Kahit konting halaga, pwede mo siyang mabigyan. Okay? So, nakikita ko siya dito na may travel plans ka na pinaplano. Okay? Travel plans na pinaplano. Kung ano man tong plano mo, ang sinasabi ng barahan na mag-iingat ka, huwag mo muna ikwento kasi pwedeng hindi siya matuloy or pwedeng hindi siya ma-absorb ng mga taong pagkukwentuhan mo. Okay? So, ganun din. Yung iba is sobrang busy sa linggong ito sa pagtatrabaho. Yung iba naman sa inyo is naghahanda para sa kanilang reunion, family reunion, celebration, mga birthday celebration. Nakikita ko sa inyo dito na pwedeng may naghahanda para sa kanilang asawa, boyfriend, girlfriend, na mayroon silang isi-celebrate together, or family life. Or pwedeng para sa mga iba na nasa ibang bansa, or pwedeng yung iba na ina-anticipate yung Christmas and New Year. Ang barang to is medyo alarming siya kasi kinonfirm niya itong pagta-traitor. So, ingat-ingat ka dahil may nakapaligid sa'yo na medyo traitor. And yun, pwede kang traidorin, pwede kang lokohin, or pwede kang scam. Thank you guys. Bye!